Sa video na ito, kung anti-Duterte ka, huwag mo itong panoorin. Lalo na pag ikaw ay iyakin. Ako, marami pong mga survey ngayon na lumalabas. Merong kapanipaniwala, meron namang malabo sa katotohanan yung inilabas na survey. Pero itong survey na ito na papanoorin natin, dito po ako nagtiwala. Pero depende yan sa inyo. Bakit po dito ako naniniwala sa survey na ito? Nakakausap mismo ang mga tao at kung ano yung dahilan nila. Ito yung Kalye survey na patuloy pa rin ginagawa ngayon. Ginawa na yan mga nakaraang halalan, pero sa mga anti-Duterte may gumawa pa ba ng ganito? Naku, mapapahiya lang kayo. Ito, Kalye survey, Team Duterte versus Team Marcos. Dito para sa akin sa survey, itong Kalye survey na ginagawa ngayon ng karamihan, ito yung kapanipaniwala para sa akin ha, kasi nakikita natin yung tao mismo na nagsasalita. Hindi yung resulta lang ang ating nakikita sa mga balita. O ito, panoorin natin. Duterte! Oh. Duterte! Straight. Straight! Oh. Ala. Tiga. Baik kaway. Duterte daw. Morning, Duterte Marcos ma'am. Yan sa mga Duterte, solid Duterte. Playa. Hoy, sir, Duterte Marcos. Duterte. Sir, Duterte Marcos. Duterte Marcos. Duterte. Thank you. Ali survey, Duterte Marcos. Duterte. Sir, Duterte Marcos. Duterte. Duterte. Tan Duterte tan. Lalagoy hatag Sir. Duterte. Marcos sa Team Suga. Team Suka. Marami nang gumagawa ng ganito, mga kasama nating vlogger. Meron ding mga vlogger na wala naman silang pinapanigan kung Duterte pa o Marcos. Kung baga makikita mo naman sa mga vlog nila ay pagdating sa malapit ng eleksyon or mag-e-eleksyon ay ganito yung ginagawa nila, yung Kalye survey. Nag-viral po ito nung nakaraang taon kasi dito po yung naniniwala ang karamihan eh. Kahit sino ba naman nakikita mo, nakakausap mo. At yung mga vlogger dyan na nagkakalye survey ay malabong magbibigay pa sila ng bayad para sabihing Duterte yung pipiliin nila. Nakita nyo naman, actual po kinakausap po yung mga tao. Saan ba ang mas kapanipaniwala? Yung resulta na hindi nyo alam kung sino yung kinakausap nila. Resulta na ng survey o eto kalye survey. Pero napapansin ko mukhang walang nagkakalye survey na mga 1530 vloggers. Bakit? Baka mapapahiya kayo sa resulta. Kahit saang lugar, gawin nyo yan. May mga lugar pa, baka masero pa ang Team Marcos dyan. Pero kahit sa balwarte mismo ng mga Marcos, pwedeng lumamang ang Team Marcos. Pero para sa akin malabong masero ang Team Duterte. Bakit nga naman? Yung resulta kasi ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte na hinahanap ngayon ng karamihan at yung iba dyan gusto pa rin siraan. Nakatatak na yan. Tatak Duterte na yan. Kaya mapapansin nyo po, pag lumabas yung mga Duterte, kahit saang lugar, andun yung gigil ng mga tao, excitement ng mga tao na makita. Kahit sino sa mga Duterte pero dun sa kabila, di ba, napansin nyo, nakaraan pa, kailangan manghingi pa ng palakpakan. Palakpak naman dyan. Sigawan naman dyan. At kung ano pa. Doon sa rally, ilang rally na ginawa po ng kabila. Yung mga supporters doon na pumunta, supporters daw nila. Pero ang sigaw, Duterte. Dahil sa social media, nalalaman po natin yung katotohanan. Dahil sa social media, ay hindi na nila maitago yung katotohanan. Yung sasabihin nila, fake news yan. O sino yung nagpapakalat ngayon ng fake news? Alamin nyo, yung nagpapakalat mismo ng fake news kung sino. Mismong vlogger. Sige, vlogger, DDS vlogger daw. Bakit yung record holder na vlogger na napatunayang merong 167 videos na hindi totoo na in-upload, binura. Nasaan siya? Andon sa kanila. Patuloy pa rin na nagbablog at sinasabing totoo daw sila. Diba? Sino ang fake news ngayon? Sabihin, mga trolls daw. Sino yung umamin noon? Nung pagkapanalo niya, sinabi niya, may trolls kami, ganito kami. Inamin na, may patunay na, eto, ganito po yan. Sa politika, may tactics yan. Kung nabubuking ka na kung ano yung pinagagawa mo, pwedeng ibato nila sa kabila. Para sabihin, hindi sila yun. Kayo yun. Di nga. Inamin na nga. Di ba? Ganito lang. Thank you. Bye-bye.